Isang pagpalang araw po sa ating lahat, katiits, mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan po sa Zamboanga at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago po ako magpatuloy po, ay ako muna ay magpapasalamat po sa mga subscriber ko, follower, sa mga viewers ko po. Patuloy po na nanonood po at tinatangkilik po aking YouTube channel. Ang aking pong tema po ng aking YouTube channel po ay isang decoding at analyzing po sa mga treasure symbols, treasure sign at treasure markers sa katiits. Okay po, yung mga gusto pong magpadala po ng picture po upang ipa-analyze, ipadikod po sa akin, punta lang po kayo sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez po. Yung aking profile po doon, naka-sunglasses po ako doon, naka-shade. Yun po inyong pipiliin dahil po marami pong kapangalan, kapares Alejandro Sanchez po ang lumalabas po doon sa Facebook page ko. At hindi lang po akong Alejandro Sanchez, so medyo may pagkakaiba. Ang pipiliin nyo po doon yung Alejandro Sanchez na naka-shade at naka-sunglasses po ko doon. So, pwede nyo pong i-send o ipadala doon ang inyong mga treasure marker, signs, and symbols po na kung gusto nyo pong ipadikod o ipa-analisa sa akin na aking pong gawin po sa abot kong makakaya sa pag-decode o sa pag-analyze po ng mga treasure markers, mga katiits. Okay po. Thank you so much sa mga bagong subscriber pala at mga bagong followers at sa mga bagong viewers na rin. Thank you so much sa inyo, katiits. At ito po ito yung nagpadala po sa atin na napakaganda pong treasure marker at ito'y nagpatulong po sa pag-analisa, sa pag-decode po. At thank you so much pala sa inyong pagtitiwala at ako po yung inyong napili sa pag-didikod po o pag-analisa po sa mga treasure symbols at mga treasure sign at treasure markers po na inyong natagpuan po dyan sa inyong mga lugar. At sana po pagpalain na tayo ng pong may kapal at na tayo po'y makahits na, kita na po tayo ng mga treasure po na ating pong hinahangad po. Alam nyo naman po, ang treasure item, ang wealth na yan ay galing ko sa ating Panginoon. Hingi lang po tayo sa Kanya at ng gabay para makakuha po tayo, makahits na po tayo. Mga katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, at Mindanao at dyan po sa ibang bansa. Okay po, tayo na po ay mag-decode. At ito po ay isang napagandang treasure sign or markers na ito'y hugis. Mayroon po itong isang square naka-engrave at isang dot o mayroong naka-dot po dyan sa gitna. So, isang positive po ito, isang pwede po itong isang kahon o isang box, or pwede rin po ito ay isang tunnel o isang door entrance po ng isang tunnel, katiits ko po. So, ang ating pong pag-analisa po sa pagdikod po ay nagdidepende po sa mga signs, symbols, and mga arrowhead, mga pinpointers po. So, ito po at marami pong pwede ikahulugan ito, mga katiits. Pwede po itong boxes po at pwede itong isang doorway ng isang tunnel o entrance, mga katiits. Yan po ay yan po ang isa po sa aking pong nabasa at nakita po dito sa pinadala po na ito ay napakaganda pong treasure marker symbols ng ating katiits. Okay po, isa po ito sa isang legit markers po. At hindi po ito gawa ng kalikasan. Ito talaga ay inaukit. At ito po ay ginagawa po ng isang
shape ng kwadrado o parang isang kahon o isang boxes, o pwede pong isa pong giveaways po ito, or isa pong mga ito'y may mga malaking value na rin po mga katiits. Kasi nga po yung mga giveaways po ngayon mga katiits, kahit mga jewelers lang, gold coins, relics, at iba't iba pong mga diamante po, ay mga buyable items na rin yan. Pwede na rin yan po umabot ng mga millions ang halaga mga katiis. Kaya nga napakaswerte po yung ating mga katiis na makahits sa mga area po nila kung saan po may mga yamasita treasure sa lugar po nila. Okay po. Tingnan niyo rin po itong paikot. Itong apat na sulok, apat na kanto. Sa west, east, north and south. So pwede po kasing maglalagay po niya ng mga tinatawag na countersign katiits o tinatawag na coordinated markers. At pwede po doon nila nilalagay yung item. So, dapat po medyo mapagmasid po kayo at mapanuri sa area po kung saan po yung markers ay hindi yun naglalayo po yan yung mga tinatawag na countersign, coordinated markers mga katiits. So, tingnan po yung apat na sulok, apat na kanto from north area, south, east, and west katiits. So, sana po ay nasundan po ng ating katiits na nagpapadala po ito sa atin upang ito'y kanyang malalaman kung saan po pwedeng ang mga direction po ito, ang mga pinpointers na pwede pong kung saan po itong located ang item nito mga katiits. So, ito po mga katiits ay ito pagkatandaan nyo po na kapag ang pinaka-markers po ay ito'y malaki at tinatawag na po natin na big boulder markers. Pwede po kasi yan lalayo po ang distansya. Medyo po may pagkalayo po ang distansya niyan. So may mga 1 hanggang 8 o 10 meters hanggang 15 meters po ang layo niyan. Kapag yung mga small markers lang po mga katiits, ay ito po ay hindi po lalayo yan sa kinakalalagyan po ng markers. Ay pwede po yan didistansya lamang po ng mga 1, 5 hanggang 7 meters po ang layo mga katiits. So, tingnan nyo po, obserbahan nyo po yung paligid po. Sa distansya po ng 3, 5, 7 hanggang 7 meters po, pwede nyo po i-detect po ng metal detector or gold locator katiits. So, ito po ay pwede pong mayroon pong yan tinatawag na counter sign mga katiits. Pag sabing counter sign, kung ano po yung naka-engrave dyan sa pwede pong may nakaguhit na kwadrado at may mga dot din yung counter sign o tinatawag na coordinated markers na kaya nga mga katiits, kapag mayroong ganyan sa paligid nito ay possible po yung item katiits. So yun po ay kailangan lang po natin na mapagmasid, mapag-analisa sa ating mga hinahanap na treasure. Okay, tingnan niyo po sa bandang east area sa 1 hanggang 3 or hanggang 5 meters pwede na po. Kasi nga yung ating item, yung ating markers, ito'y may kaliitan lamang. Pwede rin po i-check po yung bandang west ng 1 hanggang 3 hanggang 5 meters po ang layo. Pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiits. Okay po, as well as the north area at yung kanyang south area sa same meters din 1, 3 hanggang 5 meters din ang layo. Ngayon po mga katiits, may mga ganitong mga senaryo po, huwag niyong kaligtaan po yung pinaka-markers mismo. Kasi nga may madalas po na nakakaligtaan po natin mga katiits na yung markers na kanilang tagpuan ay posible po may tinatawag na giveaways yan o pwede mayroon tinatawag na nandun po sa markers mismo yung item po na linagay po. Kaya nga kung ito'y medyo may kalakihan, ito'y medyo yung shape niya kakaiba na at parang
buntis, para siyang bumubukol po, pwede niyong pukpukin po yan ng martilyo or amaso, or yung kukuha kayo ng stone na medyo laki, at pukpukin niyo po. Alam niyo po yung tunog siksik o solid, o tunog ampaw. Pag sinag-ampaw, ibig sabihin maluwag po yung ilalim. So pwede pong kakaiba po. Duda lang po kayo noon, kasi baka po may laman po yung pinaka treasure marker stone, mga katits. So madalas po ang mga katits po natin ay tagpo po at nakakuha po sa mga treasure marker, at doon mismo yung item pala na hinahanap po natin. So hindi lang po tayo magre-rely po sa mga arrowhead, sa mga fishing direction po, mga naka-pinpoint mga direction, kundi mismo yung markers ay ating susuriin at ating i-detect po ng metal detector or gold detector, o ano pa yung dala yung treasure hunting equipment po. So huwag niyong kaligtaan po sa pag-check po ang pinaka markers nito, mga katits. Madalas po yun po ay aking pinaalala sa mga katits po natin, na yung mismong pinaka markers kailangan pong huwag niyong kaligtaan isuriin, i-detect po, or kung may kalakihan po yan, mga katits, na yung hindi kayang i-remove, hindi kayang alisin ng tao, or kahit yung heavy equipment po, ay tinatawag na po natin yan na isang big boulder markers, mga katits. So yun po ay sana po nasundan po ng ating katits na nagpadala nito. Tingnan niyo po yung paikot po, lahat po ng direction po, mga arrowhead po ng itong treasure markers na pinadala niyo po. Yung apat na sulok po, huwag niyong kaligtaan po sa distansya po ng 1, 3 hanggang 5 meters po ang layo. Pwede niyong i-detect po ng metal detector or gold locator, mga katis. Okay, Moses, thank you so much sa inyong panonood at sa walang sawang pagsubaybay po at sa pagtangkilik po na aking YouTube channel, mga katis. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video kong ipabarbas. Muli, maraming salamat po sa inyo, mga katits. God bless us always.